is waiting for you inside for your interview. You are my new asset manager. Papapasok na as dito sa teritoryo natin. Pag-uwi ni Samuel ay nagulat siya dahil nakabukas yung pintuan at tahimik ang bahay. Natakot ito nang makita niyang may nalaglag na gamit ng nanay niya sa kusina, kaya dali-dali itong umakyat sa kwarto nila. Pagbukas niya ng pinto ay nakita niyang nakatali na sila Lolita at Arisa, na agad kinuha ni Norlan ang kanyang anak, sabay tinutok yung baril at pinagbantaan niya si Samuel na huwag itong lalapit. Nagmakaawa si Samuel na pag-usapan nila ng maayos na huwag idamay yung pamilya niya. Mangiyak-ngiyak na sinabihan ni Norlan na kailangan din niyang iligtas ang anak niya, kaya ibalik na niya yung 120k na iniscam ng tatay niya. Nang itutok ni Norlan yung baril kay Samuel ay agad niya itong inagaw na nagkapisikalan sila, kaya nawalan ng malay si Norlan. Agad-agad kinalasan ni Samuel ang nanay niya at Teresa na sobrang nag-alala siya, lalo na sa kanyang anak, dahil takot na takot ito at baka matroma. Ginapos ni Samuel si Norlan at nang magkamalay na siya ay galit niyang pinagsabihan si Samuel na magsama sila ng tatay niya sa impyerno. Pinaliwanag ni Samuel na tinali lang niya ito para makapag-usap sila ng maayos, pero pinamukha ni Norlan na manluloko siya. Sinabihan ni Samuel na alam niyang hindi siya masamang tao at peke yung baril niya, na wala siyang balak saktan si King, na inamin naman ni Norlan na talagang hindi niya kayang itutok yung baril sa bata kung totoo ito, kaya pinagsabihan ni Samuel na naiintindihan niya kung bakit niya yung ginawa, dahil isa siyang desperadong tatay na gusto niyang iligtas ang anak niya, pero sana maniwala siya na bata pa lang siya ay iniwan na sila ng tatay niya. Giniit pa ni Samuel na wala siyang alam sa ginawa ng tatay niya, na agad namang sinabihan ni Norlan na nakatali na siya at darating na ang mga pulis, pero agad pinaliwanag ni Samuel na walang darating na pulis, pero hiniling niyang wag na niyang uulitin yung ginawa niya dahil pagod na siyang ipaliwanag yung sarili niya na inuulit-ulit niyang wala siyang kasalanan, dahil kapag inulit pa niya ay hindi niya ito kayang unawain pa. Habang palihim namang nakikinig sila Lolita at Arisa sa usapan nila. Galit na pinuntahan ni Arisa ang kuya niya na tinanong niya kung bakit niya bibigyan ng 120k si Norlan, na kahit pinagtangkaan nila ang buhay nila na nagawa pa niya itong murahin ang kuya niya. Pinaliwanag naman ni Samuel kay Norlan na wala siyang kinalaman sa ginawa ng tatay niya, pero mabigat pa rin sa kanya kung may mangyayari sa anak niya dahil sa tatay niya, sabay abot sa tseke na 120k, kaya mangiyak-ngiyak si Norlan, lalo na nang sabihan ni Samuel na wala siyang trabaho kaya kailangan din niya yung 120k, na agad namang sinabihan ni Norlan na hindi siya katulad ng tatay niya. Habang pinuntahan ni Jacob yung IT department nila na nakatago sa isang apartment na dito nila ginagawa ang mga illegal nilang transaksyon. Galit niyang tinanong kung nahanap na nila yung seed phrase, na mas nagalit siya dahil 80% pa lang ang nai-scan nila, kaya pinagbantaan niya silang kailangan na nila itong matapos, na nagawa pa niyang saktan yung isang tauhan niya. Habang pinagmamasdan naman ni Samuel yung larawan nila na sinend ng tatay niya, na napatanong ito kung clue lang niya yung picture para makuha niya yung laptop. Sakto namang bumaba si Arisa at nakita niya ito, na agad niyang sinabi na ang ganda ng family picture nila, sabay humingi ng sorry dahil namura niya ang kuya niya dahil sa binigyan niya si Norlan ng pera, sabay sinabihan niyang wala siyang kasalanan, kaya bakit kailangan niya itong bayaran, na hindi niya yun responsibilidad at wala din siyang trabaho. Pinaliwanag naman ni Samuel na ayaw niyang mamatay yung anak ni Norlan dahil sa tatay nila, kaya hindi na nakaimik pa si Arisa. Giniit ng dalaga na hindi niya masyadong kilala ang tatay nila dahil 12 years old na nung tumira sila ng mami niya sa US, at nang nasa Pinas sila ay hindi laging nakikita si Mike, na nakikinig naman si Lolita. Kwento ni Arisa na naghiwalay ang mami at daddy niya noong 8 years old siya, na agad sinabihan ni Samuel na 7 years old din siya nang maghiwalay ang tatay at nanay niya, kaya agad sinabihan ni Arisa na may pattern pala ang tatay nila, na iniiwan niya ang kanyang mga anak bago pa lumaki dahil baka mahalin pa niya ang mga ito, na sagabal sa pambababae niya, na minsan napapaisip din siya kung minahal ba siya talaga ng daddy niya, na lagi ba siyang pinapadalahan ng sustento dahil concern siya sa kanya o magaling lang talaga yung sekretary niya.
Pinuntahan naman ni Jacob si Roldan para ipaalam na walang nakitang seed phrase yung mga IT sa laptop. Galit na sinaad ni Roldan na iniwan ni Mike yung laptop sa anak niya at andoon yung instructions niya para ma-access yung pera na kailangan niyang sabihan ng mga IT niya na hanapin nilang mabuti dahil baka maunahan pa sila na wala silang kalamalam na nakuha na ni Samuel yung 3 seed phrases at nasa kanya yung clue kung papaano niya mahanap pa yung iba para ma-access niya yung perang pinadala ng kanyang ama. Ipapahanap ni Roldan si Samuel at i-hire niya ito bilang kanyang asset manager para makuha niyang impormasyon kung nasaan ang mga seed phrase at para ma-access din niya ang pera na nasa crypto wallet, pero laking pagsisisi niya dahil balang araw ay magiging hadlang si Samuel sa kanilang mga iligal na gawain. Magtatagpo na sila Samuel at Agnes kung saan magsiselos naman si Johnny na asawa ni Agnes kay Samuel na pagbibintangan niyang kabit niya ito. Painit ng painit ang mga tagpo, sabay-sabay po nating subaybayan ang advance episode ng Sins of the Father dito lamang po sa aking channel. Patuloy lamang po manood, mag-likes at mag-subscribe para ma-update po kayo sa mga advance episode. Marami pong salamat.